followed by Mrs. Ilagan, Alice, and then Rector and Tia. Ganun naman po tayo. Okay, Binibini del Chayla, ang pangalawang katanungan. Okay. Ano po ang inyong plano para sa mga kabataan at mga mamayan ng ating bayan? Partikular po yung pagnanais na makapagtapos ng pag-aaral. Ulitin ko po ano po ang inyong plano para sa mga kabataan at mamamayan? Para po dun sa mga kabataan, lalo nagnanais na makapagtapos ng pag-aaral. Sa kabataan gusto makatapos dahil ang mga kabataan, the basic notion o pinakamahalaga sigurong bagay na dapat natin isaguro bilang mga magulang ng ating mga anak ay nasiguro lamang po natin na sila ay makapagtapos ng ayon sa kanilang kagustuhan. Ang gobyerno ay narito, ang pamahalaan ay narito upang bigyan sila ng pagkakataon o oportunidad upang magawa ito, magkaroon man sila ng pera o wala. Sa pamamagitan po ng pera ng gobyerno na nilalaan naman para sa mga taong wala, bibigyan natin sila ng pagkakataon makapagtapos at magkaroon ng mga scholarship assistance sa lahat po na deserving ng mga estudyante para nang sa gayon po hindi maging balakid ang pagiging mahirap upang kayo makapagtapos ng pag-aaral. Lalawakan na po rin natin siguro ang ating pagkakataon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga assistance sa kanila na lumalabas po sa bayan ng Cainta. Hindi lang po pag-aaral sa isang eskwelahan na sinasabi natin matino ang aking tinutukoy. Ito yung paglalawig po ng pagkakataon para sa lahat na kung saan ka magaling, doon ka susuportahan ng gobyerno. O ikaw ay isang atleta na sa pinapalagay mo dapat na mahon ng mga tao dahil sa pagkakataon pero kung ito ay may problema dahil ikaw ay walang pera, ang gobyerno ang dapat maging sandalan nang sa gayon ay matupad mo ang iyong pangarap at makapagbigay ka rin ng karangalan sa ating bayan. Salamat po. Gina Ilagan. Maraming salamat po. Doon po pumapasok ang aming programa na scholarship program para sa mga kabataan na gustong makapasok. And then, doon din pumapasok ang programa ng munisipyo para sa mga kabataan natin nakatapos na gustong magtrabaho. Kung po pinapasok ang aming programa para sa mga kabataan na hindi nakapag-aral. Doon po pinapasok, doon po rin namin nilalagay sa kanila kung saan po ang tamang dapat nilang kalagyan dahil alam naman po natin na ang kabataan ay ating pag-asa ng ating bayan. Kaya doon sa mga kabataan na nais na makatapos at nakatapos na, alam niyo naman po, nandito lang po kami at nahandang tumulong sa inyong mga kabataan. Maraming salamat po, Gina Ilagan. Ginoong Felix. Ang aming pong grupo na buo po ng Nationalist Party at KTPW ay naglakas po ng programa para po sa ating mga kababayan. Ito po ay ang sumusunod sa larangan po ng edukasyon, sa larangan ng katahimikan at kaayusan ng ating pamahalaan. Ganun din po sa kaayusan ng ating kapaligiran at ganun din po ang pagmamahal sa ating kalikasan. At ganoon din po sa pangkalahatan kalusugan ng ating pamayan. At ganoon din po sa ekonomiya at infrastruktura ng ating pamayanan. At ganoon ang tamang paglalahad ng panunungkulan sa ating bayan. Ngayon po, tungkol naman po sa ating mga mag-aaral, mga batang gusto mag-aaral. Alam po natin na hindi po lingid sa ating kalaman ng iba po nating mga kababayan na hindi po maka-afford mag-aaral na makarating sa kolehiyo. Ang aming po barangay ay isa po sa modelong barangay sapagkat ang barangay sa noon po ang nagbibigay lamang ng tamang sistema doon sa mga out-of-school youth sapagkat ang TESDA o Technical Educational Skills Development Authority ay nasa barangay sa noon po. Marami na po kami mag-aaral na napatapos o nagbigyan ng hanap buhay at natulungan sa aming barangay. Ito po ay aking palalaguin at dadalhin po kung sakaling ang inyong pong lingkod ay manungkulang bilang punong bayan sa ating bayan. Maraming salamat po, Ginoong Felix. Ginoong Recto. Malapit po ang tanong nito sa akin dahil ang po ay product din na scholarship para nakatapos ng college. Ngayon yung mga existing scholar, pipilitin po natin madagdagan. Tapos kung sakaling total cost o paglalagay ng mga scholar ay sapat na para magtayo ng sariling pamantasan dito sa Cainta, ay gagawin natin para lahat instead of scholar is doon na sila sa libreng pamantasan na Cainta. At lahat po ng nag-graduate doon
lahat po na professional na kailangan ng kainta ay doon lahat manggagaling. Hindi na kailangan sa labas pa. Ngayon po, sa kabataan po, kailangan din natin ang oportunidad. Kasi po, marami pong mag-graduate ngayon, katulad naman yung sasabihin nila, graduate sila ng nursing, gusto nila mag-abroad because walang oportunidad dito sa bayan o sa atin. Walang mga oportunidad po sa ibang bansa daw, yan daw. Kaya kailangan na natin ang oportunidad. Paano po magagawa ng isang engineer ang oportunidad? Ay kailangan mabawasan ng traffic. Dahil pag may traffic po, nababawasan ang oportunidad para kumita. Kailangan po mabawasan ang baha. Dahil pag may baha, wala pong pupunta rito dahil alam nila na binabaha. Kaya bilang engineer po, ay hindi po natin lang magagawa yung infrastructure. Magagawa po natin ang oportunidad na hinahanap ng ating mga graduates o mga kabataan mag-graduate sa ating paaralan. Maraming salamat po, Ginoong Rector. Kayo po naman ay si Ginoong Speaker. Maraming salamat po. Ang tinsigan po sa iyali ng Liberal Party ay tumitindig sa prinsipyo na ang edukasyon ay karapatan at hindi pribilehiyo. Ang tinsigan po, kung bibigyan ng pagkakataon, titiyakin po namin na wala pong kaintenyos na hindi makapagtapos ng kolehiyo. Sapagkat, ulitin ko, ang edukasyon ay karapatan at hindi pribilehiyo. Hindi ito pribilehiyo lamang ng may pera at mayayaman. Ito po ay obligasyon at responsibilidad ng Estado. Kaya kung inyo po pahirugan at mabibigyan po tayo ng pagkakataon, wala pong kaintenyos na hindi makapagtapos ng kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Sa laki po ng budget natin, 780 million sa taon, at sa laki ng SEF, 40 million sa taon, siguro po, sufisyente na ang lahat ng kolehiyo, estudyante na walang salapi, ay po pwede natin i-enroll sa University of Quezon System na ang tuition fee lamang sa loob ng isang taon ay 5,000, ay sa semestre ay 5,000 lamang. Ulitin ko, yan po ang paninindigan ng Team Sikat. Mag-create po tayo ng isang academy o special education para sa mga batang may kapansanan. Magkakaroon din po tayo ng scholarship sa mga postgraduates. Magbibigay po tayo ng mga financial assistance sa lahat ng mga deserving as deaf students. Ilang ang maraming salamat. Maraming salamat po. Pangatlong katanungan, bibigyan ng China. This time, pagsagot po, magsisimula po tayo kay Ginoong Sika, kay Ginoong Recto, pag-ano po tayo, kay Ginoong Felix. Okay? So, binibini ang katanungan. Sa bawat proyekto ng bayan, kinakailangan po ba talagang ilagay ang pangalan o litrato ng alkalde? Ano po ang layunin nito? Ulitin ko po, sa bawat proyekto ng bayan, kinakailangan po ba talagang ilagay ang pangalan o litrato ng alkalde? Ano po ang layunin nito? Ang Team Sikat po, sa pumuna po ni Atoy Sikat ay hindi po naniniwala sa prinsipyo ng paglalagay ng pangalan ng Kesehode, kung sinong alkalde, kung sinong gobernador, kung sinong congressman, kung sinong mayor, kung sino lahat sa mga proyekto. Dapat po ang nakalagay dyan, ito ay pagawain at pera ng taong bayan. Sapagkat ang perang dinudugol dyan ay hindi po pera ng politiko. Yan po ay pera ng taong bayan na ipinagkatiwala po sa aming mga lingkod bayan. Ang inyong pong abang lingkod, si Atoy Sikat, ay 15 taong nanungkulan. Napakarami po nating pinagawang proyekto. Pero kahit isa, wala po kayong mapapasang pangalan ko sa lahat ng proyekto ating pinagawa. Ilan po? Once again, we would like to remind our students that it's okay for you to clap and to cheer, but make sure that the last word has been said by our candidate. Can you understand? And we all know that physicians know how to follow instructions, right? We can cheer, we can clap, but at the end, the last word, okay, we know how happy you are. Okay, next, Mr. Recto, please. Tama po ang sinabi na aking kasama dito na
ang pera po ginagamit yan ay pera ng tao. Kaya dapat wala po tayong karapatan kahit hindi po kayo politician na binigyan ng pagkakataon ng tao para pangalagaan ang pera ng bayan, ilalagay niyo yung pangalan niyo doon. Hindi po dapat. Talaga po hindi naman dapat yung gano'n. Ang dapat po natin i-promote ay ang kainta para po lahat po ay makilala po tayo kaysa ibang bayan, katulad ng Taytay at saka Antipolo. Ang dapat po natin i-promote ay kainta para mailagay po tayo sa mapa ng Rizal, sa mapa po ng Pilipinas. Huwag po ang sarili natin, kasi kung sarili natin, ang hirap, baka mawala na yung kainta kasi ibang pangalan hindi na makilala yung kainta dahil nakalagay sa mga structures, ibang pangalan, nasa na yung kainta. Kaya ngayon, magkaisa tayo na i-promote natin ang kainta para sa hanap buhay, sa karapatan at sa lahat ng bagay. Salamat po. Maraming salamat po, Ginong Rendo, Ginong Felix. Dapat po ng pangalan o mukha ng mga kakandidato ay ilagay sa mga tarpaulin o mga sasakyan o mga pagawaing bayan ng ating pamahalaan. Dapat po sa bagay na ito ay irespeto po natin ang ating mamamayan sapagkat ang mamamayan po, ito po ay salapi ng bayan na hinahawakan po ng ating pamahalaan at kinakailangan ang mamamayan ang mauna higit sa lahat, hindi po ang gobyerno. Maraming salamat po, Ginong Felix. Bilang ilagan, Maraming salamat. Sa akin naman po, kinakailangan po ilagay ang pangalan ng nagpagawa ng proyekto. Unang-una po, paano po malalaman ng mga taong bayan na may ginagawa ang ating punong bayan? Ang ating mga hinalan na mga vice mayor at ating mga konsinal, di po ba? Dapat po nakalagay doon dahil hindi lang naman po yung proyekto ng ating punong bayan. Proyekto po yun ng taong bayan. Kaya po pinapalagay yun para malaman po ng mga tao na tayo ay may ginagawa. Na hindi lamang po yun proyekto ng gobyerno. maraming salamat po, Bilang ilagan. Sagrado po ang pera ng gobyerno. Maninindigan natin yan sa pamamagitan ng pagsabi ang ginamit nating pera para sa isang proyektong ginawa natin ay galing sa tao. Wala po yata akong karapatan na ilagay ang aking sarili at ang aking mukha bilang otor kung may akda ng anumang proyekto o programa na aking naisip. Isa po yan sa mga pinangako ko sa mga tao. Hindi po ako isang sinungaling na tao. Ako po ay narito upang ipagtapat sa inyo na isa yan sa mga pinapangako ko na gagawin kapag ang tao ay tumutong sa bayan ng Kainta. Ang pangalan niya ito ay hindi nyo na po makikita dahil mararamdaman ninyo ang serbisyo ko sa pamamagitan lamang ng programang ginawa ko, hindi ng mukha ko. Salamat. Maraming salamat po, Ginong Felix. Sa ikaapat na katanungan, ang unang sasagot ay si Ginang Ilagan, susunod ay si Ginong Nieto. Okay, ang katanungan. Ano po ang interpretasyon nyo sa naganap na karahasan sa mga taong malalapit sa ating punong bayan? Ano po ang apil nyo sa mga taong gumawa nito? Makakaasa ba kami na maging mapayapa ang eleksyon sa bayan ng Kainta? Ulitin ko po. Ano po ang interpretasyon nyo sa naganap na karahasan sa mga taong malalapit sa ating punong bayan? Ano po ang apil nyo sa mga taong gumawa nito? Makakaasa ba kami na magiging mapayapa ang eleksyon sa bayan ng Kainta? Ginang Ilagan, gusto niyo po ba na mas maging direkta kami sa aming katanungan? Binibining Belchayda, maaari ba natin magbigay ng pangalan, ating pangalanan, para nang sa ganon ay mas malinaw sa lahat? Mahirap ang dahu. Binibining Belchayda, maaari ba natin i-rephrase ang katanungan? Sasagutin ko na lang. Isa lang po ang aming tanging na sana po matigil ang karahasan sa halalan.
Alam niyo naman po ang nangyari sa amin. Nangyari sa amin, malapit. Isang malapit na empleyado, isang malapit na kaibigan na nagtatrabaho lang po sa munisipyo nung siya ay binaril noong February 28. Hindi po nangyayari ito sa ating bayan. At yun po ang pinagtatak namin, bakit nangyari ang ganong karumal-dumal na gawa. Binaril po ang aming kasamahan na si James De Leon sa Bolingan. Tanging hiling ko lamang po na sana ay lumabas po ang katotohanan. At sana po, tulungan niyo kaming magdasal. Tulungan niyo kami na sana sa darating na halalan ay maging malinis at walang karahasang mangyayari dito sa ating lugar. Maraming salamat. Maraming salamat po, Binigilatan. Would you like to answer the question, Attorney? Ang kataguan niyo po kasi ay naka-Christology po sa isang katunayan hindi pa natin napapatunayan. Kung ito po ay kwestyon politikal, pwede ko po siyang sagutin ng politikal. Pero kung ito ay kwestyon personal, wala po akong nalalaman sa punot-dulo ng kanyang naging buhay. Ako po ay isang kandidato. Ang tropang Nieto po ay never po na-involve sa kahit anong sense of violence. Hindi po namin ini-espouse ang mga ganyang bagay na hindi po kami naniniwala sa pagkamkam ng mga bagay na hindi amin sa pamamagitan ng karahasan. Kami po ay narito upang iparamdam sa inyo ang sinseridad namin bilang mga taong handang tumulong at handang maglingkod po sa inyong lahat kung kami po ay magkakaroon ng pagkakataon. Ang masasabi ko naman po sa mga taong gumawa nun, alam niyo naman po sa una pa lang na mali yun. Kung inyo pong mamarapating sa inyong mga konsensya, sa inyong mga puso na sumuko, mas maganda po sana na matapos na po ang debate kung ito pa ay patungkol sa politikal o tungkol po sa personal na buhay ng namatay na tao. Salamat po. Maraming salamat po. Ang Team Sikat po, sa pamumulan po ni Atoy Sikat, ay kinukundi na ang karahasang naganap sa sinasabi pong tao ng ating speaker. 15 taong pong kapitan ng aking ama sa Manggahang Planday sa Barangay San Andres. 15 taon din po ako nanungkulan sa ating bayan. Dito po ako pinanganak. Wala po kaming naranasang karahasan. Ang aming pong angkan, ang aming pamilya, ang aming partido ay hindi po na uugnay sa anumang uri ng karahasan at ito po ay aming kinukuntilan. Lamang po. At sana, tama po ang sinabi ng Atty. Kim, sana lumabas ang katotohanan upang yung mga napagbibintangan, sana naman, huwag ganong kadali ituro ng mga daliri ng mga nagsisinungaling ang katotohanan. Sana lumabas ang katotohanan. Lamang po. Maraming salamat po. Malungkot po ang nangyaring ganon sa atin dahil tinagal-tagal din po na panahon, bumalik yung ganyan, yung karahasan. Hindi ko ako, sasagutin ko po yan sa karahasan sa politika sa general situation. Nagkakaroon po ng karahasan sa politika kung talagang may pinagagawan. Nagkakaroon po ng greedy at siyempre kasama na dyan yung pagka-materialistic. Kaya po, pag ako po, pipilitin ko po na ang lahat ng pondo ng bayan ay nasa proyekto. Wala pong matitirang pondo sa munisipyo na kailangan pag-agawan, kailangan magbunga ng greediness, kailangan magbunga ng karahasan sa politika. Ito po ay hindi ko sinasabi para sa kainta. Ito po ay para sa karahasan as a general sa politika dahil po sa mga material na bagay na naiiwan na hindi dinadala sa mga proyekto. Salamat po. Thank you, Mr. Recto. Mr. Felix. Yung nakaraan na karahasan na nangyari sa ating bayan, ang posisyon ko na inyong lingkod ay kinokondena at hindi po pinapayagan ang mga ganyan sistema na makakagulo at hindi makakaayos sa ating pamunuan sa ating bayan. Ang pamilya Felix po ever since sa aking pong lolo hanggang sa aking kapatid. Lumalaw po kami sa politika, pero sa kabila po nung ay matahimik, maayos at mapayapa po ang halalan. Bilang punong barangay po ng Barangay San Juan, ay hindi po ako makapapayag na mangyari po yan sa aking barangay at sa buong sambayanan ng bayan ng Kaita.
Maraming salamat po, Ginoong Felix. For the final question for third level, binibining the child, please. Pwede medyo light yung question. It's very serious. Okay. Sakaling hindi kayo palaring manalo sa darating na eleksyon, itutuloy niyo pa rin po ba ang inyong mga advokasya para sa bayan? Paano para niyo po ito gagawin? Sakaling hindi kayo palaring manalo sa darating na eleksyon, itutuloy niyo pa rin po ba ang inyong mga advokasya para sa bayan? Sa anong paraan po niyo ito gagawin? Sisimulan alphabetically arrange na tayo. Ginoong Felix, kayo po muna. Kung sakaling hindi po palaring ang inyong lingkod, siyempre po, papalig ang inyong lingkod bilang punong barangay ng barangay San Juan. Patuloy po rin natin ibibigay ang ating paglilingkod, ang ating pagsiservisyo at ang ating pong pagmamahal sa ating bayan. Kinakailangan po natin ipagpatuloy ito sapagkat tayo po ay pinanganak sa bayan ng Kayuta. Kahit na ano po ang mangyari, wala po tayo sa larangan ng politika o nasa larangan po ng politika. Sa maliit at sa malaking bagay, tayo po ay tutulong sa ating mamamayan sa bayan ng Kayuta. Thank you so much, Mr. Felix. Mrs. Ilayan. Maraming salamat po. Mukhang yung tanong na yun eh. Alam niyo po ba, once na ang isang politiko ay nanalo, nangyari natalo ko, pero hindi ako papayag na matalo, siyempre mananalo. Pag nanalo po ang isang politiko, automatic yun po, 8 puwera nila ako. Pero ako, pupunog pa rin sila kung sasama sila sa aking magandang advocacy dito sa ating pamilya. Maraming salamat po, Mrs. Ilayan. Mr. Neto. Tunay po na pagtulong sa tao at sa kapwa ay hindi nangangailangan ng kondisyon na ikaw ay upo sa gobyerno. Pwedeng nagkakaroon ng pagkakataon na ihaharap po yung sarili bilang isang tao na pwede nilang piliin upang lang mabulo sa kanila. Pero ang pagiging bukal po ng loob ng tao at ng kanyang puso tungo sa tunay na pagtulong ay ginagawa po yan sa labas at sa loob ng gobyerno, sa labas at sa loob ng politika. Isang taon na po ako mula sa gobyerno, meron pa rin po akong opisinang tumatakbo na hanggang tumulong sa tao. Maraming salamat. Thank you so much, Mr. Keith Nieto. Mr. Arturo Siga. Ako po ay 15 taon na sa public service. Sa 15 taon, 5 eleksyon po ang aking sinalihan. Hindi po ako natatalo. Pero kung loloobin po ng Panginoon na ako ay matalo, ito po ay tatanggapin ko ng bukal sa aking puso. Ako po ay magigipagtulungan sa nanalong kandidato kung ako'y kailangan niya. Kung hindi naman po, itutuloy po ng inyong lingkod ang aking advokasya, pero hindi na po ako lalahok sa anumang elected public election. Ulitin ko, pag ako po ay hindi pinalad, tandaan po nito, si Atoy Sikat po, lalaking kausap. Pag hindi po ako pinalad sa eleksyon ng Mayo 13, 2013, ako po ay makikipagtulungan sa nanalong kandidato para pamahalaan ng Kayuta kung ako po ay kanyang kakailanganin. At kung hindi naman po, yung pong aking mga advokasya, kagaya ng environment, ay pagpapatuloy ko, pero hindi na po ako lalahok o kakandidato sa anumang posisyon. Ako po siguro ay nakapagbigay na ng aking partes sa aking sambayanan. Ilangan po at maraming salamat. Thank you so much, Mr. Arturo Siga. Last to answer the question is Mr. Recto Tagabuni. Ang politika po ay mag-umpisa sa March 39 hanggang sa election po, May 11. Hanggang doon lang po ang politika. Ang susunod po ron ay sama-sama tayo tulong-tulong para po magserbisyo sa ating bayan na Kayuta. Sana po ay ang bayan natin Kayuta ay maging sample sa iba nating mga opisyal sa gobyerno na pagtapos ng eleksyon, tama na. Wala tama ng politika, wala nang siraan. Sa mga Pilipino tayo, dapat pagtapos ng eleksyon, sama-sama tayo itaguyod ang ating bayan. Kaya marapat lamang na kahit na po di pala rin ang inyong lingkod, pagdating po ng May 11, pagtapos po ng eleksyon, tapos na ang eleksyon. Trabaho naman, tulong-tulong tayo, itaguyod ang Kayuta. Thank you, Mr. Recto. This is your final question and I'm also excited. Ms. Marisa Gatchayda for the final question to our candidates. Okay. What can you say about the issue
on graft and corruption in the Philippine government. I repeat, what can you say about the issue on graft and corruption in the Philippine government? Once again, alphabetical order. Mr. Felix. Totoo po na ang grabe ng corruption sa ating political history o sa ating gobyerno ay may masyado na pong kalaman. At ito po ay karuman-tuman ng pangyayari sa ating pamahalaan. Kinakailangan po upang ito po ay masawata ay magkaroon po tayo ng transparency and accountability sa ating pamahalaan. Ilahat po natin ang lahat ng mga programa na nauukol sa pamahalaan. Project profiles, economic profiles, socio-economic, and financial profile po ng ating pamahalaan ay kinakailangan po ilahat natin upang maiwasan po ang ganitong sistema ng pagnanakaw at pag-iimbot sa ating lipunan, lalo-lalo na po sa ating pamahalaan sa bayan ng Kainta. Once again, a round of applause to Mr. Wilfredo Felix. Mrs. Veronica Ilagan. Graft and corruption. Hindi ko po kasi ano sa graft and corruption eh. Pero sa akin po, sa paniniwala ko po, nasa politiko po yun. Kung maganda naman po ang kanyang ginagawa, at naibibigay niya ng tamang serbisyo para sa ating bayan. Wala pong graft and corruption. Yun lang. Ladies and gentlemen, Mrs. Veronica S. Ilagan. Magkaroon po ako ng pagkakataon. Aking pag-upo, ilalahad ko po sa inyo kung anong meron ako. At ang sisiguro ko sa inyo sa aking pag-alis, kung anong meron ako, yung pa rin ang dala kong palabas. Thank you so much, Mr. Keith Nieto. Sabi nga po ng Liberal Party, pagka walang kurap, walang mahirap. Ang Liberal Party matagal. So kung kami po ay paiirugan at mabibigyan ng pagkakataon, ang kasagutan naman po sa grabe corruption ay people empowerment. Kung ang lahat po tayo ay hahawak, ihipo at nakikilaho sa pagugit ng gobyerno, kasama ang inyong general ng taong bayan, siguro po may eradicate natin ang grabe corruption. Thank you, Mr. Arturo Sica. Ang grabe corruption sa ating gobyerno ay totoong talamang na po. Dahil akala ng ibang tao, ang yung mga tao dahil po wala pa oportunidad dito sa ating bayan. Yung mga tao ayaw pumunta sa gobyerno, nag-a-abroad po dahil wala oportunidad. Yung ayaw naman mag-abroad, pupunta sa gobyerno dahil may oportunidad daw para sa government corruption. Kaya po, kung talagang umuli lang po natin mga grafters, mapapalitan lang din, ilalagay isa sa kulungan, ipapalitan naman dahil na po doon yung oportunidad para magkaroon ng graft and corruption. Kaya po dapat ang oportunidad, ilipat natin sa labas. Bilang inihero po, kailangan po maging maayos ang ating daan, maayos ang ating infrastructure para po magkaroon ng investment, magkaroon po ng trabaho, magkaroon po ng negosyo, mawalan po ng oportunidad sa munisipyo para magkaroon ng graft and corruption. Kaya ang tao, ma-attract sila hindi sa gobyerno, kundi sa labas, kundi sa dahil meron pa tayong kaunlaran na oportunidad. Yung mga pupunta po sa gobyerno, sigurado natin maglilingkod lamang at hindi po kukuha ng pera doon dahil wala na ng pera dahil naduroon lahat sa proyekto. Kaya pag ako po, lahat po ng pera, alalaman nyo kung saan proyekto nakapunta. Wala pong maiiwan sa munisipyo, lahat po nasa proyekto. Para wala pong graft and corruption dito po sa Kainta. Salamat. Mr. Recto Tagabuhi. Thank you so much to our guest mayoral candidates. Ms. Isa. And for the signing and reading of electoral covenant, Sir Jerome, may I request to come forward to read to make it more symbolic. Okay. Nakaka-nervous naman, natako ka na rin, hindi ka na nakaalis niyan. Because I really want to be up close and personal with our candidates. So but I will vote kung binawa ng results, sir, ma'am, so don't worry. But
the camera, please take a good shot. Mr. Aquino and Ms. Valencia, we are May we request requested to come Ma'am? up here to join all the mayoral candidates. Ma'am? Alam mo sir, mas gusto Yes. sana sa Dubai eh. Oh, I think you should turn off the cameras already. Wait lang mo I think I should turn off something. Masyado po akong obsessive compulsive. Ayun. Thank you. Yan, wait lang. Okay. Yan. For your participation and contribution to the success of Tapat na Tapatan sa Totoo Lang, Voters Education and Candidates Forum, and for presenting your electoral agenda as mayoralty candidate for the 2013 elections, given the certain day of February in the year of our Lord 2013 at the CCC Auditorium. Signed, Monsignor Arnel Cabrera, SPHD. Congratulations po. And thank you so much. So, Kayo na po ang magtatawag. Mr. Recto Tagaputi. Let's give him a round of applause. Mr. Keith Nieto. Mr. Arturo Sica. Mrs. Veron S. Ilagan. And Mr. Wilfredo Felix. Pictorial, please. Another pictorial session. You know, we need to decision these. I'm sorry. Ito talaga you're a public servant. Yan. At least naglalaki naman na tayo, no? Okay. Okay. Another round of applause to our guests. Thank you so much for being here. Please, move forward. Yan po. Pwede ka po kayo naman. Mas maganda po ang pagkakalibrero niyan. Sure. Pero sa ngayon, nung narinig ko ang bawat isa, I realize all of them are very capable. All they have to do is wait. Kung nanalo po ang isa sa kanila, that is the most, I think, very challenging for that person. At kung hindi naman po palarin ang tao ngayon, sabi nga natin, it's not the end of the world. You can still serve ang taong bayan po ng kainta, pwede pa tayo magsilbi. Kaya mga kapatid, napakaganda po ng activity na ito at nakilala po natin ang bawat isa. At sana po, kung sino po ang napusuan ninyo, vote according to your informed conscience. At gagawin po natin yung ating duty bilang isang binyagang Kristiyano na sila po ay paalalahanan at sila po ay bigyan po ng affirmation kung ginagawa po nila ang tama. At kami po mga taga-simbahan ay tutulong na gagabay. Pero hindi po kami makikialam because that is your level of competence. But we will just give guidelines for you to follow, to be reminded. Like the compassionate father in the gospel of the prodigal son, like the father in the good shepherd story, kami po'y magagabay lang. Pero kayo pa rin po ang puno at ang ama ng ating bayan. Kaya maraming pong salamat sa inyo. At from Cainta Catholic College, lagi po namin ginagawa ito. Ang ibibigay po namin sa inyo ay aming panalangin. So please all stand for the closing prayer. In behalf of Monsignor Arnel, I would like to give you the blessing in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Itaas po natin ating kanang kamay para sa mga kandidato. Yan, sila po ang i-blessan natin. Mapagmahal na Ama, kayo po ang nagtatakda ng lahat. Sa lumang tipan, kayo po ang nagtatakda kung sino magiging pinuno ng bayang Israel. Kayo po ang nagpapahid ng langis sa mga propeta ng aming bayan. Sa hapong ito, sa natatanging pagkakataon, ipadala niyo po ang
ang Espiritu Santo sa bawat isa. Ipunla niyo po sa kanila, itanim po ninyo sa kanila ang puso ng isang mabuting pastol na nagnanais magsilbi sa taong bayan. Ipaalala niyo po sa kanila na ang kapangyarihan ay kaakibir ng pagsisilbi, katulad ng pagsisilbi ni Kristo sa sambayanan. Nasa pagsisilbing ito, ibinuwis niya ang kanyang buhay. Ama, pinadala mo ang Espiritu, pinagdarasan namin ang bawat isa, ang bawat kandidato, na palakasin niyo po sila. Physical, spiritual, emotional. Mahirap po ang kampanya, mapupuyat sila. Sila po ay magugutom, mahihirapan. Pero Ama, kung sino po ang iyong tinakda, bigyan niyo po ng ganap na lakas. Nang sa gayon ay naibigay nila sa amin ang tunay na diwa ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ng pagmamahalan, ang Ebanghelyo ng kapayapaan, ang Ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. Kaya mula sa Cainta Catholic College, kaisa ng aming Presidente at Pura Paroko, si Monsignor Arnel, lahat ng mga binyagang Kristiyano, ay iginagawad namin ang pagpapala sa inyo. At nawa sa pamamagitan ng panalangin ito, alisin lahat ng puot, ng galit, at punuin kayo ng kaligayahan. Punuin kayo ng tigib ng ligaya, sapagat sa pamamagitan ng gawain ito, kayo po ay naging simbolo ng ating Panginoong Hesukristo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at pinagpapala ko kayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ina ng kaliwanagan. At sa huling awit natin, pagkapit tayo ng kamay, aawitin natin ang Heal Our Land. Ating hihingi tayo ng tulong sa ating Ama na hilumin kung ano man ang sugat ng ating bayan, sapagkat ang Diyos ang siyang tunay na punong bayan na Ama ng ating sambayanan. Amen.